Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano po pang dapat kong gawin, sir? Ang problema po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Sana ko po, itong acidic na ito may ugnayan sa tuberculosis. Humihingi ng hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Ito nga po mga kaibigan ng BNSP, Balita na Serbisyo Pa. At sa ganitong oras hanggang alas 6:30 lang kami ngayon, kaya kami pasada mabilisan. Ako ang inyong lingkod, Alvin Eusebio. At ako naman po ang inyong lingkod, David Oro. Tama po, hanggang 6:30 po tayo ngayon sa mga balitaan at serbisyo sa bayan. Kaugnay po ng programa natin ngayon Balitang National tayo, partner. Oo, at alam niyo naman ang aming mga ligan ng telepono sapagkat hindi naman gaano nang ginagamit ang landline in case of emergency. Gayon pa man, 8470-1750254. Ang ating text line 0999-376-6768. At siyempre po, matututukan niyo po ang programang ito. Masusubaybay niyo sa pamamagitan po ng aming FB account na DWIC882. Ang website po namin ay dwic882am.com at ang Facebook page po namin ay Balita na Serbisyo Pa. Alright, thank you, partner. Nako, bultuan na yung pagdating ng bakuna sa bansa. Ha? Naselihan na yata yung 40 million doses ng COVID-19 vaccine. Yan ang gawa ng Pfizer. Wow! Di ba, partner, ang Pfizer, kapag ka nalamang Pfizer, ang bakuna pinipilahan, kumbaga blockbuster ang pila, partner. Andun yung colonial mentality, Amerikano yun Pfizer made it. Oo. Sabi sa DWIC ni National Task Force spokesperson General Restituto Padilla, kaya kahit kung ano ang kaagad na mapoproduce ng Pfizer na bakuna, agad i-deliver daw sa bansa. Kaya, partner, itong pagdating ng 40 million na doses ng COVID-19 vaccine na Pfizer, mukhang ito na ang magiging solusyon para tayo po ma-attain natin, maabot po natin ang tinatawag na herd immunity at target po ito sa pagtatapos po ng taong kasalukuyan, partner. Ako medyo sabi nga alanganin para sagutin at umuoko dyan. Kaya ibigay na natin yan sa ating mga kababayan. Okay. At yan po ang ating magiging laman with your indulgence, partner, ng ating poll question sa araw na ito. Narito na ang poll questions for the day. Ang tanong, partner, tiwala ba kayo na makakamit na ng bansa ang herd immunity sa pagdating ng 40 million doses ng Pfizer COVID-19 vaccine? Alright, nasa inyo ang pagkakataon ngayon para mag-text. At sa pamamagitan ng inyong mga text messages later on, yan ho ang ating mga sasagutin ninyo at aming babasahin later on the program. 5:39, narito ang unang bahagi ng ating mga balitaan sa pamamagitan ng ating mga Metro Patrol. Metro Patrol! May dumaan daw ang sabi ni partner David Si Tataray Aragones of Belia. Tataray! Maraming salamat po mga katagandang hapon po sa mga taga-pakinig. Dati-rate, ika nga ay ningi ng tulong o araw ng People's Day sa mga naturang mga bayan dito sa lalawigan ng Rizal ay ika nga ay nagbibigyan ng mga naturang local executive patron na ang mga mayor. Kanina sa panayam ng Metro Patrol dito sa bayan ng Angulo Rizal ay talagang nakihinagpis ng mga naturang residente sa kadahilan ng dati-rate ang mayor o vice mayor dito ay nakikita nila at nakakahingi sila ng mga tulong anumang mga bagay na pangailangan sa kanila. Ngayon, talagang isa po na magkaroon ng pandemic nawala na ang tinatawag ng People's Day sapagkat ito kalaging inasa ng mga naturang residente. Kaya naman ang ating kapanayan nga itong naturang sekretary na ay magpakilala ng Office of the Vice Mayor ng bayan ng Angulo Rizal ay wala sinasabi kundi appointed lamang ang naturang Vice Mayor. Ganyan din ang ating naturang Mayora ay ganyan din ang sinasabi ng mga naturang mga sekretary. Kaya naman, ika nga ay antay lamang daw kung talagang kung kailangan ay pwede naman sila ay pumunta sa naturang residente ng naturang mayor at vice mayor. Karagdagan ng balita,
Dito naman, regarding naman sa mga custodial facilities, may panawagan naman ng mga dumadalaw patrona, mga magulang, mga ama, mga kapatid, nakanga at nananawagan sila sa naturang ship ng PNP, kaya General Elisa, nakanga na pasalan o dalawin ang mga naturang nasa pikan. Baka hindi naman kadalanan, sabi nga, ay halos hindi na kilala ang mga naturang mga inmates dito sa naturang kulungan. Dito lang sa bayan ng Cainta Rizal, kanina napasadya ng Metro Patrol. Aba, dati pa rin nating binabaliya sa pang-araw-araw. Itong komendo, malaking galit pagkikanga wala maibigay sa kanilang mga naturang dinadalaw. At natanong natin yung alagang isandaan niya ay bumaba na at para makilala mo at nakakawas mo anak mo, kailangan magbigay ka ng alagang 60 pesos dadadalaw at nakakausap po ang iyong anak at tuwang pera. Di mo makakausap ang iyong dinadalaw. Yan ating mga balita mula dito sa lalawigan ng Rizal. Pamit Patrol, Tataray, Aragol sa Bilyan, Nagol sa Pilang may tudulakas, DWIC. Yan ang Metro Patrol. Yan ang naturang report ni Tata Ray Aragones Abella. Bakit pag nagsasalita ako, may dumadaang hangin? May dumadang anghel eh. Oo. Ingat kami, Yaki. Alright. Panay ko ni David. Magtrabaho tayo, uy. Sabi ko nga. Nanonood si boss. Ikaw talaga. Yan po ang naturang report. Kaya, naturang Tata Bert. Correct. Samantala, mula po dyan sa Rizal, dakuhan po natin ang Calabarzon. Nasang lugar kaya sa Calabarzon? Itong si Mar Olete. Ronda Probinsya. Anong lugar ka ngayon? Anong balita? Dito tayo sa bahagi ngayon ng Laguna sapagkat nanawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng 16 anyos taong gulang na binatilyo na namatay sa isang anti-drugs operation sa lungsod nga ng Binyan, Laguna. Ang binatilyo ay kinilala nga na ito ay si John D. Helos. Ito'y binaril sa isang anti-drugs operation sa barangay Candanay nitong nakaraang Miyerkules pa. Kaya sa ngayon ay matindi ang panawagan ng pamilya ng hustisya. Hindi lang namin matanggap ang sabi ng kanyang ina. Brutal nilang pinatay ang aking anak. Dapat hindi nila ito pinatay. Dapat inuli na lang nila. Ikinulong para magbagong buhay yung anak ko. Ani Cristina Maglinte na ina nga ng binatilyo na si John D. Sapagkat batay sa naging ulat ng pulisya, unang nagpaputok umano sina Antonio Dalit at itong si Helos. Kaya nauwi nga sa insidente ng barilan. Ngunit dito nga ay nagdududa ang mga kapatid ng mga suspect na kung saan ay hindi sila niniwala. Medyo Balik ka, Mar. Balik ka, Mar. karoon ng technical error dun sa ating news center. Anyway, si Ronald Idol Domingo sa Ilocos Norte. Ronald, ano ba nita dyan? Yes, magandang hapon, kasamang David, kasamang Edwin. Porsigido si Ilocos Norte Governor Macho Marcos Manotoc sa pagnais na pagkakaroon ng solusyon ang suliranin ng mga magsasaka sa kakulangan ng tubig na gagamitin sa mga bukirin, lalong-lalo sa panahon ng tag-araw. Kaugnay nito, pinalam ni Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay na ang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng lawigan sa pagtatag at pagkumpuni ng mga small farm reservoir. Inihag niya na mula noong ika-20 ng kasuyang taon ay hindi pa tumigil ang nasabing mga kagamitan sa pagkukumpuni at pagtatag ng mga SFR sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa lawigan. Tinabay niya Mrs. Lagmay na hindi lamang SFR ang itinatag ng panapanaluigan, kundi pati na rin ang mga fish fund na maaaring punuan ng tubig. Ipiniwanag ni Lagmay na inuna nila ang mga fish fund dahil sa paghukay. Sa mga ito may tubig na lumalabas. Kaugnay nito, inihag niya na sa ngayon ay umaabot na sa mahigit na 300 ang itinatag na SFR sa buong lalawigan. Ay nating nakalap na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patron Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa sempilang may tutong lakas, DWIC. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Balikan po natin ang naudlot na balita mula sa ating kasamang si Mar Olete. Mar, come back.
Nakikiusap ka ngayon ang pamilya ng 16 anyos taong gulang na binatilyo na namatay dito nga sa anti-drugs operation sa lungsod ng Biñan, Laguna. Ang binatilyo ito ay si John D. Helos ay binaril sa isang anti-drugs operation dito nga sa barangay Candalay nitong nakaraang Miyerkules. Ang hindi lang namin matanggap, ani ng kanyang ina, ay ang matinding brutal na pagpatay sa aking anak. Kung mali ang aking anak, hindi dapat nila pinatay. Dapat hinuli nila ito ng buhay o ikulong para magbagong buhay ang aking anak. Ito ang hinagpis ng kanyang ina na si Ginang Cristina Maglinte na ina nga ni John D. Helos na 16 anyos. Batay nga sa naging ulat ng pulisya, una-umanong nagpaputok itong grupo ni Dalit at Helos, mga teenager ito. Kaya nauwi sa barilan ang nangyaring pag-aresto. Ngunit duda ang kapatid nga ni Helos sa ulat ng mga otoridad. Kung lumaban po ang kapatid ko, may isang pulis sanang namatay kasi hindi po siya kita sa loob ng kubo. Ang pahayag nga ni Lydia na kapatid ni Dalit. At samantala, 2 beses na umanong naaresto itong si Dalit dahil sa droga at panibagong kaso na umano ang arrest warrant na isinilibin itong huli. Ito'y kinondina ng Kabataan Party List ang pangyari lalo't minor de edad ang mga nadamay sa operasyon. At ito nga ay iniutos ni PNP Chief Guillermo Elezar ang malalimang investigasyon kung sino ang may sala at meron nga bang pananagutan ang mga pulis sa nagawang o ginawang krimen at operasyon dito nga sa Canlalay, Biñan, Laguna. Siya na ating ulat mula rito sa bahagi ng Calabarzon. Mar Olete nagulat sa impilang may todong lakas DWIC. Salamat, Mar Olete. Samantala, partner, alamin natin ang balita naman mula sa Central Luzon. Alamin natin ang report ni Diony Gole. Diony, go ahead. Yes, kasama nga David, isang kilabot nga na miyembro ng Carnapping Syndicate na kumikilos dito sa Central Luzon at nakabase ito dito sa lalawigan ng Pampanga. Nasakbuti ngayon na nitong miyembro ng San Fernando City Police Station dito sa kanyang hideout sa Barangay Tilabastagan, City of San Fernando, Pampanga. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Lopez Clark, ang hepe ng San Fernando City Police, ang suspect na si Jordan Ibanez na sa hustong gulang may asawa ng nasabing lugar. Ito ay pangunahing suspect umano sa naganap na carnapping incident dito sa Ciudad San Fernando nitong kalipas na linggo. Ayon pa rito kay Clark, natunto nila itong hideout ng suspect dahil sa follow-up operations ng kanyang mga tauhan mula sa intelligence branch at saka pakikipagtulungan nitong PNP Highway Patrol Group Region 3 tungkol nga doon sa mga pagkakilanlan nitong miyembro ng sindikato. Ang suspect ay hawak na ngayon ng San Fernando City Police Station habang patuloy pa yung isinasagawang investigasyon at manhunt operation sa laban doon sa mga kasamahan pa nitong nasakuting suspect upang mapanagot sila sa batas. Inihanda na rin ang kasong isasampa laban dito sa suspect sa Pampanga Provincial Prosecutor's Office. Hindi pa rin na-recover ng pulisya itong kinarnap na sasakyan nitong mga suspect. So yan ang update. Buhat dito sa Git ng Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulak simpilang ito dulakas DWIC. Alright, at isa pa sa probinsya, sapagkat pinapasadahan natin ng mga karating lalawigan, ang ating kaibigan si June Brincola sa Bataan. June, anong latest dyan? Aabot sa may 100 empleyado ng Bataan Peninsula Cooperative o PENELCO, kabilang dito ang kanilang general manager ang naka-quarantine. Ang iba ay sa ospital, ang iba naman ay sa kanilang mga tahanan. Ito ang kinumpirma ni Engineer Loreto Marcelino, general manager ng PENELCO sa DWIC. Ito ay dahil sa posibilidad na sila ay mahawan o nahawaan ng COVID-19, makaramdam sila ng sintomas ng naturang sakit. Ayon kay Marcelino, ang mga empleyado nila ay pininiwalaang nahawa sa kanilang mga asawa. Dahil dito, halos wala ng tao sa main office ng PENELCO maliban sa ilang empleyado. Gayunman, siniguro ni Marcelino na hindi nito masyado maapektuhan ang maayos na operasyon ng electric cooperative dahil wala namang naapektuhan o nagkasakit sa mga substation nito sa bawat bayan sa lalawigan ng Bataan. Ang PENELCO ang siya nag-supply ng kuryente sa buong lalawigan ng Bataan. Bring ko nagulat, Temple Libertad Dulakas, DWIC. Ang report mula sa Bataan, balik po tayo sa ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. Mayroon pong balita mula sa Bulacan ng ating kasamang si Louie Angeles. Louie, go ahead. Yes, magandang
gabi mga pinagdiwang ng lesbian, gay, bisexual na transgender, ang LGBT Community Bulacan Federation sa pakipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan at pakikisa ng PNP Bulacan ang taunang LGBT Pride Month mula Hulyo 17 hanggang Hunyo 17 hanggang Hulyo 22 taong 2021 bilang pagkilala sa positibong influensya ng LGBT sa mundo. Sa higit kumulang 40,000 miyembro ng Federasyon ng LGBT Bulacan na may edad 18 taon pataas, layunin nito na itaas ang kamalayan ng mga Bulakeyo na LGBT sa kanilang tungkulin bilang first multiplier pagdating sa kaligtasan at kapayapaan bilang bahagi ng LGBT Bulacan Federation sa advocacy group ng PNP Bulacan na pagpapatupad ng Executive Order 1970 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte o ang institusyonado ng Pangulo ng Full Nation Approach Policy para magkaroon ng kapayapaan at tapusin na ang bakbakan sa pagitan ng gobyerno at ng Pilipinas sa rebelding NPA. Tinawag na Lakbay Kamustahan LGBT Bulacan Hello Caravan 2021 at bibisita ang mga opisyal ng federasyon sa mga lokal na samahan ng LGBT sa 21 bayan at 3 lungsod sa lalawigan upang palakasin ang ugnayan, talakayin ang mga proyekto ng programa at pakinabang sa mga proyekto ng LGBT kabilang ay tatalakayin ang malawaking informasyon campaign hinggil sa kanilang karapatan at anti-discrimination bill, mga programang maaari nilang pakinabangan at database at profiling upang maitala ang datos at estado ng LGBT na makatutulong at makatutugon sa kanilang mga pangangailangan sa kalusugan, edukasyon, trabaho, negosyo, kalakalan at kung saan ibabase ang tamang paglikom ng programa at pondo mula sa ibang ahensya at departamento na nakasublong sa sektor ng kanilang grupo. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Luelas Sigulat Sempila may todo lakas, DWIC. Metro Patrol. Sa oras po nating kulang-kulang 7 minutes before 6 p.m. Yan po ang kompleto mo ng mga balita sa unang sigwada. Parang bagyo lang. Bakit ganun ka? Pag magsasalita ka lang ng kulang-kulang, nakatingin ka pa sa akin. Hindi naman. Huwag ganun. Sabihin mo na lang eksaktong oras, hindi may kulang-kulang ka. Bakit pag maliit, nakatingin ka rin sa akin? Hindi naman. Partner! Dapat ko nag-report ka ng Bulacan. Ano yung sinasabi mong report mo sa Bulacan? Eto, partner, pakinggan mo. Sige nga. Sa report nitong BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Nangangasiwa sa mga pitan niya. Correct. Sa report itong ating kaibigan na si Sir Xavier Solda, ang PIO po ng BJMP. Ang Bukawi Municipal Jail ay 100% COVID-19 vaccinated na lahat. Yung mga nakakulong doon, nabakuna na? Correct! Naturukan na sila? Buti pa sila. Ba't ganun? Samantalang, di ba may mga apor? Silang nasa loob, bakunado na lahat. At dito po sa report, ito nga pong Bukawi Municipal Jail ay first fully COVID-19 vaccinated facility in the country. Lahat po ng 148 personnel o mga persons deprived of liberty. Ibig sabihin sila isinagkaan na magkaroon ng kanilang kalayaan. Nakakulong. Kasama na ang 19 na BJMP personnel ay nabakunahan na, fully vaccinated, meaning to say, nakatig 2 dose na sila ng bakuna. Ayun, partner! Kanina pa tayo namumroblema. Dahil? Na saan kaya tayo magpaparehistro? Ang hirap magparehistro. Sa Maynila, tumatanggi. Inaalam. Paano ibig sabihin? Pakulong lang tayo sa Bukawi. Mabuti pa sila. Pero silang mga nakakulong. Nabakunahan na ng kompleto. Kanina ka pa nagtatanong gusto mo na magpabakuna eh. Samantala tayo sa Quezon City.
hanggang ngayon hindi pa nababakunahan na nagtatrabaho. Punta tayong Bukawi, pakulong tayo. Anyway, yun po ang katotohanan. At dito nga po sa mga nabakunahan, ay kabilang po dito ang senior citizens at 10 ang meron pong tinatawag na comorbidities. Ayun. Ayan, partner. Good news po yan, ha. Mga nakakulong sa Bukawi Municipal Jail, congratulations! Bigyan ng jacket! Bigyan ng bakuna yan! Alagay na yan! Anyway, di sila makakahawa, di ba? Anyway, punta tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Metro Patrol! July, Pudok. Kahulio, go ahead. Yes, Edwin. David, pwede ba ako dyan sa Bukawi? Kasi nabigo ako kanina sa bakuna eh. Pakulong ka rin. Pakulong ka muna, July. Di kasi kanina na problema siya. Kung saan siya pumunta, lumuwas pa siya para makaano. Tapos sabi, balik na lang ho kayo. Puno na ho. Ay, doon, sigurado, priority ka doon, July. Pagdating mo, pagkakulong na pagkakulong mo, unang-una kang babakunahan. Oo, sigurado yun, sigurado. Si David humanap ng mga balitang kakaiba. Ayan. Go, July. Pabalik-balik ako. Sa June 24, magkakaroon ng installation ng bagong kardinal. Si Jose Cardinal Advincula. Ito yung gaganapin sa Manila Cathedral alas 8 ng umaga. At dadaluhan to ng mga iba't ibang mga religious sector na siyang magiging saksi sa pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kabunyihan ng nasabing Archbispo ng simbahan sa Manila Cathedral. So, ipangungunahan nga ito ni Cardinal Advincula, nagkakaroon ng misa alas 8. At marami nga natutuwa dahil may bago na naman tayong Cardinal. Ito yung pumalit kay Tagle, Cardinal Tagle. So, sa 24, yan ay araw pa ng Maynila. Alas 8, may misa yan mismo sa Manila Cathedral. So, inaanyayaan ang buong kababayan natin na Catholic, mga religious group na dumalo at maging saksi sa nasabing installation yan sa Manila Cathedral sa June 24, araw ng Maynila. Ito, Metro Patrol, Greg Pudok Magulat, Pinatawad na Casting, WIUC. Alright, thank you! Metro Patrol! Okay, mga reaction. Bago tayo mag-break, siyempre, yung unang bugso ng ating mga reactions, mamaya, bago tayo matapos, baka makabasa pa tayo ng bago. Sining Abseri de Leon, good PM, DWIC FB Live viewers, sabi ni Soy Demer, Manuel Gael, watching from Calasiao, keep safe po. Si Marites Ramos, good afternoon po ka Edwin at Sir David, watching from Hong Kong. Etong si Tisan, magandang kanyang reaksyon. Anong sabi niya? Birthday niya kasi. Yes, Monday again, good PM sa Masayang Tandem. Pa-shoutout po naman sa aking BFF special day bukas. Tinax alat sa Orani, Bataan. Sabi ni Tisan B. Roman. At may pahabol sining Absede de Leon. Sabi, yes, makakamit natin ang herd immunity kung almost of the all Filipinos ay bakunado na, dapat iturok na ang mga dumadating na mga bakuna. Sana mabasa ito. At nabasa nga ni David. May huwag kayo magwalang pag-asa. Kung nakakulog, natulakan eh. Kung gusto mong mabilis ka mabakunahan, punta ka sa Bukawi Municipal Jail. Papakulong ako. Oo. Samahan kita. Pipitik tayo ng kamote dun sa palengke. Para makulong tayo. At least may bakuna tayo. Magbabalik ko Tensya na kayo, lunes na lunes. Hanggang 6:30 lang naman kami. Okay. Magbabalik ko kami. Balita na serbisyo pa. DWIZ. Balita na serbisyo pa. Nagbabalik po ang inyong mga lingkod at 6:11. Ngayon po namang araw ng Lunes hanggang 6:30 lamang po tayo, partner. Oo, napakabilis ng oras. Di mayroon na lamang tayo natitira ng mga kulang-kulang 20 minuto. At nais po natin mabigyan ng magandang, kumbaga ay kapakinabangan ng mga sumusubaybay sa atin. Itong natitirang ilang minuto natin, partner. At isa sa mga issue ngayon, dira sa Amon, bala sa Iloilo City, umapila po ang karagdagang supply ng bakuna kontra COVID-19 ang Iloilo dahil daw po sa patuloy na pagtaas ng COVID-19.
At ayon po kay Mayor Jerry Treñas, abay, napupuno na raw partner ang mga ospital. Kaya hindi ang mga ICU beds at mga emergency room dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19 partner. Oo, sana ang akong mga kasiman, maging maayos na po ang takbo ng ating kapaligiran, maiwasan po itong paglagana pa ng COVID-19 partner. Kaya pala napakalambing mo, may dugong ilonggo ka pala. Oo, kabalo. Oo, papatayin kita. yan yung nagbabanta na napakalambing pa. Anyway, ito naman para sa mga consumer. Yung karagdagang proteksyon daw sa mga consumer, may panukalang batas na inihain dyan sa Senado at Senate Bill 2287 upang bigyan ng karagdagang proteksyon yung publiko laban sa mga financial fraud year. Lalo at maraming mga nawalan ng trabaho ngayon simula ng pandemic. Senate Bill 2287, Financial Products and Services Consumer Protection Act, at ito inihain ni Senator Sherwin Gatchalian. Lain ng senador na palawakin pa ang jurisdiksyon ng mga government financial regulators at sisiguraduhin daw na mapaparusahan ng mga financial service providers na gumagamit na mga pang-abusong pamamaraan ng paniningil sa mga nangutang o bayarin ayon sa Vice Chairperson ng Senate Committee on Banks, Financial Institution and Currencies. Yun, oo. Alright. Good news yan. And sa bagay ito ng programa natin, partner, na ipangako natin na tuwing Monday, meron tayong babasahing mga sulat mula sa ating mga minamahal na taga-subaybay. Yan ay mga email na, ha? Oo. Makakala nila nagbubuklat pa tayo ng sulat. Ito sulat through email, ho. Itinetext sa amin or sa messenger. At ito ay, Anderson, lumabas din sa ilang mga maliliit na pahayagan sapagkat ito pong sulat na ito ay mula sa Kawit Citizen Ayuda Beneficiaries. Yan ang tawag sa kanilang grupo, partner. Patugtugan mo, partner, ng medyo makabagbagdamdaming tugtuging pangliham. Ayan. Partner, ito po isang open letter. Ayan. Isang panawagan kay DILG Secretary Eduardo Anyo. Kagalang-galang na kalihim. Kami po ay ang mga pamilyang benepisyaryo ng Kawit, Cavite na nagtatanong ukol sa pamimigay ng cash na ayuda na nagkakahalaga po ng 69,744,000 pesos sa bayan ng Kawit, Cavite. Kami ay nararapat tumanggap ng 4,000 piso na cash ayuda ayon sa tugubilin ng Department of Budget and Management. Partner, ba't ka natatawa? Seryoso itong binabasa ko. Sabi ko kay engineer, lagyan ng medyo instrumental eh. Pinasukan ng love song eh. Alam mo na, partner, kailangan ng pagmamahal dito sa sulat nito. Ano ba yan? Sabi pa ng sulat, wala ni isang pamilya ang natatanggap ng buong 4,000. Oba. At kalahati sa 2,000 piso ay pinamigay sa mga bagong pangalan na wala naman sa listahan ng Department of Social Welfare and Development. Naman ang magaling. Ang mga bagong pangalan na ito ay aabot sa 17,000 na maaring ang marami ay hindi na po kwalipikado na tumanggap ng ayuda ayon sa pamantayan po ng DSWD. Ang Kawit Family Data Form na sinulatan ng mga aplikante ng ayuda ay may kaduda-dudang mensahe sapagkat ito ay may logo at slogan ng political campaign. Nananawagan po kami na pakisuri ang Kawit Family Data Form na ito. Lubos na gumagalang Kawit Citizen Ayuda Beneficiaries. At ito po ating palatuntunan ay nananawagan nga po dyan sa pamahalaang lokal ng Kawit, Cavite. Yan ay lugar ng matatapang, lugar ng mga atapang tao yan. Oo naman. Diyan diniklara yung ating kasarinlan. Correct. So, sabi nga tayo ay nakikinig sa magkabilang panig, the other side of the coin. Yeah. Pwede ko kayong tumawag dito para magbigay ng kapaliwanagan dyan sa sulat sa atin. Yan na ba? Yan na ba yung background natin? Tapos na eh! Salamat, Engineer David. Panginoon mo. Partner, huli man daw at magaling, talagang Huli abot pa pa rin. Partner! Ay, salamat, Engineer, ha? Aray ko! Isa pa, partner, sa mga magandang balita naman. Ito, ano rin to, ha? Ito ay balita mula sa Noveleta, Cavite, partner. Diba? Alam mo ba, partner, na maganda yung naging kumbaga ay samahan at kooperasyon
ng Noveleta Municipal Hall. Siyempre po, under po yan kay Mayor Dino Chua ng Noveleta. At sa grupo, partner, nitong si DNR Undersecretary Benny Antiporda. Yun. Partner, ito Si Kuyang Benny. Sumama rin po sa magandang layunin ito ang Lions Club District 301 A2 Region 3 Bakawan Tree Planting and Community Cleanup Drive in partnership with DNR Region 4A at DNR Pendro Cavite at siyempre ni Noveleta Mayor Dino Chua. So pinangunahan po ito ng DNR under nga po kay Undersecretary Benny Antiporda. Nagtanim sila, partner, ng mga bakawan at inalagaan nila mga bakawan ito dyan sa mga tabing dagat ng Noveleta, Cavite. Kaya congratulations Undersecretary Benny Antiporda. At the same time, yung grupo nitong si Noveleta Mayor Dino Chua at mga member po ng Lions Club District 301 A2 Bakawan Tree Planting and Community Cleanup Drive sa nasabing lugar, partner. Alam mo, partner, maganda ginagawa nila na yan sapagkat merong isang sabi nga off the record na lumalabas sa social media. Okay. Bagamat yan ay kumakalat lamang through messenger. Pakipasa, parang ganun ang ibig sabihin. Okay. Lumalabas dyan yung Agenda 21. Alam mo ba Agenda 21? Ba, ano yun? Bago sa pandinig ko yan. Agenda 21 is to disconnect you from nature. Oh, really? Kaya ang galing mo talaga, nababasa mo kung ano yung binabasa ko, di mo pa naman nakikita. Yan ang turo mo sa akin, partner. Isipin mo yun. Agenda 21, meron daw mga hakbangin ngayon na dinidisconnect tayo sa kalikasan. Ganon? Sabagay, kung magiging medyo mapaglaro isip mo, parang ganyan nga nangyayari ngayon. Simula na mangyari yung COVID, di ba? Yung kalikasan ng pakikipagkapwa natin, mukhang nasagkaan. Di ba? Dati-rati, pwede naman tayo makipagkamay, makipag-appear. Ngayon, untog-siko na lang. Yeah? Kaway-kaway na lang. Parang, tapos sa kalikasan naman, yan, yung kababasa mo lang, medyo, ito, Agenda 21 is to disconnect you from nature. Mga bagong expose na sinisilip ng ilang mga mapaglarong isip ng mga editors at kung ano pa man. Partner, hindi ako sangayon dyan sapagkat tayo nabubuhay na dapat nakakonektado ang ating buhay sa nature. Kaya nga sinisikap nila i-disconnect tayo. Hindi. O, di ka papayag nga. Hindi ako papayag. Sapagkat tayo dapat nakatapak tayo sa lupa, di ba? Lagi nating tatandaan na nakatapak tayo sa lupa, ano man ang ating maabot sa ating estado sa buhay. Yeah. Makatapak pa rin tayo sa lupa. Correct, partner. Dapat to, sapagkat ang lahat po ng nilalang ng Diyos, inilalang niya para talagang pakinabangan po natin at ma-enjoy natin, partner, kahit na ang mga bulaklak. Kahit na mga ibon. Ang mga ibon na lumilipad. Yan, di ba, partner? Bulaklak. Kay ganda ng bulaklak. Ang samyo ng bulaklak. Alright. Anong oras na? Alas 6:20 na, maya-maya ang inyong mga sagot sa ating poll questions. Nire-retrieve lang ho ng ating mga kasama sa production. Pero no problem. Alamin muna natin ang mga trabaho opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita Na, Serbisyo. Galing ito sa Peso, Maynila. Marangal na trabaho para sa bawat Manileño. Ang kanilang Company A, itong Company A driver ay nangailangan MD Driver 7, at least high school graduate with professional driver's license, restriction code 123, with at least 3 years experience in driving light at medium vehicles, may kaalaman sa engine troubleshooting at maintenance. At kailangan din nila ng Customer Assistant 3. Babae ho ito, graduate of any 4-year course, willing to undergo training in different areas of food retailing. At kailangan nila ng cashier, female at least senior high school graduate. Saan kayo pupunta? Makipag-ugnayan po kayo yan sa PESO o Public Employment Service Office ng Siyudad Maynila sa City Hall. Samantala, sa Caloocan po ito, ang King Suey Ham and Sausage Company ay nangangailangan po ng payroll staff. Babae po ang kailangan, General Services staff. Kaya babae rin po. Quality Assurance, babae rin. Sales Agent, babae rin. Purchasing Staff,
babae rin po, at graphic artist, lalaki. No walk-in applicants po Just click the link in the post to apply. Sandali. Just click. Clinic ko. Hindi yan mangyayari. Papel yan eh. Ito pwede i-click. Kayo po yung makipag-unayan po dito sa... Hindi nabanggit dito. Hard copy tawag yan. Hard copy. Malambot Kinuha yan sa computer. Malambot yun. Kaya sabi, just click doon. Kung nag-a-apply kayo, sa true computer kayo mag-a-apply. Ayun. Pasensya na partner, wala sa bundok nila eh. Grace Park, Caloocan City, saan dito? Hanapin nyo na lang po yung Facebook page po ng King Suey. Yung spelling po ng Suey. S-U-I. S-U-E. S-U-E. Suey. Ayan. Ayan ba Suey yan? Baka pinanganak lang Suey yan. Partner, go. Alright. So, 6:22 mga kaibigan. Meron pa. Sige, habol mo. Job vacancy pa rin po ito. King Suey rin pala ito eh. We're looking for general services staff. Nabanggitan natin. No walk-in. Job opening, ito na yung pala. Parehas na ito, partner. Parehas na. Alright, so at 6:23, alamin na natin yung sagot sa ating poll questions. Pero ito, may reaction dun sa isang binabanggit natin, no? Ayan, partner. Sabi nung ating texter, may mga expose siya dito patungkol dyan sa... naalala mo yung mga pahayag ni Donald Trump way back then? Ano yung partner? Na medyo may orchestrated na galaw dito sa bakunahan. One of these coming days, tatalakayin natin yan. Pakikinggan ko muna yung itinip sa atin ng ating tipster ngayon, kapapadala lang eh. Alright. So, 6:23, narito po ang sagot sa inyo sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Wala ba kayo na makakamit ng bansa ang herd immunity sa pagdating ng 40 million doses ng Pfizer COVID-19 vaccine? Partner? Rain. Ang ganda ng pangalan niya. Rain. Herd immunity? Tingnan ninyo yung mga taong basurero, palaboy, hamog boys, etc. Parang immune system nila pero isa ding theory. Diba? O nga. At ang sabi naman itong si Orlando Labayane, ginagawa ng gobyerno tungkulin niya, kaya imposibleng di makamit yan. Hindi nakasalanan ng gobyerno kung hindi magpabakuna ang ibang tao. May kasabihan, buntot mo, hila mo. Sungay mo, dala mo. Totoo yun, pare. Kasabihan Tagalog yun eh. Talaga? Ning Absede de Leon. Yes, makakamit natin ang herd immunity kung almost all the Filipinos ay bakunado. Dapat iturok na ang mga dumadating na bakuna. Sana mabasa ito. Yan. Nabasa nga. Nabasa na nga ako. Felix Manibo, hindi kasi misinformed ang mga tao. May ayaw magpabakuna, ayaw ng bakuna at panay ang reklamo. Yun. Si Ronnie Ramos, makakamit pero kailan? Baka sa 2022 pa. Ang sabi nitong si Steve Armstrong. Baka sa buwan niyang galing. Amerikano to Henggeng, kailan ba ang bisa ng bakuna? Anong henggeng? Henggeng. Dahil kano yan. Damungo ka. Kung wala pang isang taon, paano magkaka-herd immunity? Ayan. Magaling din siya pa nag-galog eh. Correct. Pilipitin ko dila mo eh. Anyway, Candy. Yes. Because under the Tete administration, bayan muna, bagong ulsa. Ayan, sabi niya. Ito, Chinese to. Mark Q. Sige nga. Ko 2 million per day, nababakunahan sa Pinas, may chance. Ilonggo yan. Si Gian Sador, ako pinaglaluloko mo, matatapos na tayo. Si Gian Sador, sabi niya, hindi masyado. Daming naniniwala sa conspiracy theory pagdating sa vaccine eh. Get educated, get vaccinated, it's a moral obligation. Sabi ni Donnie Cloza, palagay ko hindi kasi sa press release lang sila magaling. Ayan. Alright, so mga kaibigan, yung mga tester natin umahabol dito sa ating page. Sabi ni Gles Hereleo Malibiran, dito po sa Vietnam, dumadami ang COVID-19 infection hanggang sa ngayon, WFH. Ano ibig sabihin nun? Work from home. Work from home pa rin. Partner, naisang kita doon, Work from home. Oy, Edwin, mag-aral ka nga. Sabi ka pa ng mga abbreviation, alam ko yan. Work from home. Yeah. Yun. Ano? GGSS. Di mo alam GSSS? GSSS. GSSS. Galing sa...
Saan? Gandang-ganda sa sarili. Oh, gandang gabi po kay Edwin at Tandem David Oro. Watching from Tagaytay City, sabi ni Rob. Uy! Kilala mo yun? Pamilyar sa akin yan. Magandang lalaki yan. Ganun ba? Sabi ng nanay niya. Ayun. Makakilala mo nga. Si Grace Reloy, Malibiran. Gandang hapon po sa inyong dalawa. Maritas Ramos, good afternoon kay Edwin and Sir David watching from Hong Kong. Ayan. And partner, ha? Sa kanina, nalungkot ako, partner, eh. Ang aga-aga, nabasa ko yung mga abiso ng oil company, partner, na magtataas po ng gasolina. Bukas yan, Martes, as usual. Oo. Halos linggo-linggo na lamang to, partner. Buti pa sila. Tumataas. Ako, alam mo na. Kung isinabay ka sa sa pagtaas ng gasolina, dapat ganun eh. Higanti ka na, kasi laki ka na ng poste ng Meralco. Ay nako, ito po, ang pinakahuling abiso po na natanggap natin, Philippine Shell, 6 a.m. tomorrow, June 22. Gasoline increase 75 centavos, ang kerosene 70 at ang diesel ay 78. Nauna na po dito ang iba pang mga oil companies, kaya magkarga na ho kayo. Ipultang na ninyo! Ipultang na ninyo ngayong gabi ang inyong mga tangke. Diba? Bakit? Kamagalit. Sabi ko, ipultang na ninyo yung inyong mga gas ngayong gabi. Oo nga. Ayun. At, yun. Sige po. Sige. Ano? Napakabait kasi nito si David, kaya pag medyo na may miss ko, akala niya kung ano nangyayari. Alis na tayo? Paalam na tayo. Sabi ko nga. Dito namin wawa. Ha? Ano na? Mag-extra na nga ako eh. Dito natin winawakasan yung pang-Lunes na presentasyon ng balita na serbisyo pa. At hopefully, God willing, by tomorrow, partner. 5:30 pa rin tayo, pero 7 at tayo matatapos bukas. Wow! At sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, Engineer Daniel Tenko, the Great. Ang ating news writers, Rashid Luxin. Nandiyan din kanina si di ba? Si Ace Cruz. At saka wala si Soy, laki-laki ng katawan, no? Hindi kompleto tong listahan. Nandiyan pa iba eh. Nalimutan ko pangalan eh. Pagbuti mo, nakabasigan si Ace, magre-report siya. Yun nga. Social media writer Tina Nolasco. At Ace Cruz. Ayun. At ang ating, may bago tayo dyan. Yung si Rika sa ating social media, di ba? Si Rika Paralejo ba yun? Artista? Rina! Rina at si Rex. Rina at Rex. Yan, sa social media. At syempre, salamat din kay Maika Seriaca. Ako po si David Oro, nag-iwan ng mga katagang. Maraming salamat po sa privilege na makapagserbisyo sa inyo. Bye! Alright, at maraming salamat mga kaibigan. Ako po naman si Edwin Eusebio at susunod na ang programang SCWC Connect. Tambalang Magkukuya! Balita na, serbisyo pa!